Good evening to each and every one of us. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ako po ay bumabati sa ating lahat ng mahesus at mabiyayang gabi. Okay. So ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa events na mangyayari, biblical events na ito ang magbubukas para sa katapus-tapusan ng kalahat-lahatan. Again, events that will lead to the end of everything. Ang system, ang mundo, lahat ng ito matatapos. May end of the world ba? Sabi ng Bible, yes na yes na yes. Events of the world that will lead to the end. Mga bagay na mangyayari para buksan ang katapusan ng kalahat-lahatan. Kapuspusan man yan ng kalahat-lahatan, ito ay magkakaroon din naman, ika nga, ng naturang katapusan. Okay. So ano ang unang event? Unang-una, natanong na po ba ninyo ang ating mga sarili? Sa ngayon, nasaan na po ba tayo? Ito po ang church age. Grace age. Libreng kaligtasan dahil ang kaligtasan ngayon ang pinakamasarap na makamtan. Wala kang gagawin. Tanggapin mo lamang ang Panginoong Hesus. Paniwalaan mo lang yung ginawa niya sa krus. Ligtas ka na. Ako po ba ang may sabi nito? Hindi po. Yan po ang naturan sa 1:3:16. That's what it said here in John 3:16. For God so loved the world that indeed He gave Jesus. And anyone who believes in Jesus will not perish but will have eternal life forever and ever. Okay? So, kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, binabati kita. Sobrang galak ako na ikaw ay makakasama namin anytime now. Dito sa unang event na aking babanggitin. Ito po yung mga events na maglilid sa katapus-tapusan at kapuspusan ng kalahat-lahatan. Tatapusin na po lahat yan. Okay? Pero may events na maglilid bago dyan. Ano na po yung hinihintay natin ngayon? The rapture of the church. Take note, meron po ako mga talata rito. So, rapture of the church. Pakisulat ang mga talata, basahin na lang po ninyo sapagkat ang purpose ko po dito ay ibigay lamang yung buod due to time consume. Okay? Magkukonsume tayo ng time dahil mas maganda po yung hindi masyado mahaba. At least may part kayo, no? Time consuming po kasi masyado kapag di ba? So at least you yourself, you have your part to open your own Bibles with you. Maski ulit-ulitin niyo itong video ito, ano naman, di ba? So kung talagang gusto niyo mag-aral, do it. Rapture of the church, ito po ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Again, 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Then after the rapture of the church, ito na po yung tinatawag natin na papasok na ang the 7 years of tribulation. 7 taon ng kapighatiang walang pangalawa. Kapighatiang walang kapara. Kapighatiang walang katulad. 7 years of tribulation. Tandaan po ninyo, ang 7 sa Bible is perfect. Pag sinabing 7 years of tribulation, perfect tribulation na walang katulad. Simula nung lalangin ng sanlibutan noong una pa man hanggang sa katapus-tapusan nito, walang makakatulad nga ika, di po ba? Talata natin dito sa 7 years of tribulation, Daniel chapter 9 verse 27. Daniel chapter 9 verse 27. Okay? So ang 7 taon pong ito ng ng tribulation ay hati sa dalawa.
First, 3.5 years. Ito po yung, makikipag-peace treaty ang Antikristo. At makikipag-deal sa mga Hudyo na, yes, I will take good care of the rebuilding of your third temple. Magiging maamunto pa sa umpisa ang Antikristo. Siyempre, ito na rin po yung kanyang paglantad. Okay? First 3.5 years ng tribulation, ito po ay katatagpuan dito po sa Revelation chapter 6 verse 9. Again, Revelation chapter 6. Revelation chapter 6 up to chapter 9. Yes, okay? Again, Revelation chapter 6 to chapter 9. Mahaba-habang pagbabasa po yan. Magbasa-basa naman tayo. Okay? And then yung second part ng tinatawag nga pong ng tribulation. Hindi lang po ito basta second part. Great tribulation na po ito eh. Okay. Ito po ay matatagpuan po natin. Verses po itong babanggitin ko. Revelation chapters 15 to 16. Okay. Basahin natin mamaya yan pagkatapos niyong mapakinggan at mapanood ito. Basahin nyo. Isabay nyo po rito. Revelation chapter 15 and 16. Okay. Ang tungkol po sa Great Tribulation, kung gusto po ninyo mapag-alaman kung ano po ba ito, ay meron po siyang sininggle out. Ang Panginoong Hesukristo ang nangungusap dito. Binabanggit ni Jesus dito ang Great Tribulation. Buksan po ninyo sa Matthew chapter 24 verse 21. I hope you're with me, para hindi kayo malito. Kasi meron akong binigay na chapters na tawag dito, babasahin niyo buong chapters. Ngayon may binibigay din naman ako sa inyo na chapter tapos may isang verse. Itong Great Tribulation, kung gusto niyo malaman, nasa Matthew chapter 24 verse 21. Okay, gusto niyo pong malaman. Ito rin po ay tinatawag na the time of Jacob's trouble. Tandaan po ninyo, ang lahing Israel ay angkan po ni Jacob. Sapagkat yung Jacob, pinalitan later ng Israel. Kaya nga po, Jacob's trouble. Jeremiah 30 verse 7. Yan po ang talata. Jeremias 37. Okay. So, this is it. Ang events na nabanggit na po natin ay ito pong rapture of the church, tapos yung 7 years of tribulation. Tayo po na-rapture na po tayo that this time, nandun po tayo sa langit, nagbibigay si Jesus ng reward sa atin, sa kanyang Bema Seat. Bema Seat of Christ. Ito pong pagre-reward ni Jesus ito. Actually, judgment po ito sa mga believers. Hindi para hatulan tayo sa apoy ng impyerno. Hindi po. Magbibigay lang po siya ng reward kung paano natin ipinamuhay o isinapamuhay ang, I hope tamang Tagalog ko, isinapamuhay. Mali. Isinapamuhay ang ating Christian life, ang ating born again life dito sa mundong ibabaw. So magbibigay si Jesus ng crowns, mga corona. Hindi po natin alam kung paano yan. Okay? Basta ang alam lang natin, may rewarding sa langit. Pagkatapos ng rewarding sa langit, ng 7 years, tapos na rin yung 7 years siyempre sa lupa. Iisa ang bilang dyan. So, pasok na po yung tinatawag na second coming of the God of gods, Jesus Christ. Second coming of the God of gods, Jesus Christ, ito po naman ay nakatala sa pahayag 19, mga talata 11 hanggang 21, Revelation chapter 19. Nakuha niyo po? Revelation chapter 19 verses 11 to 21. Basahin po ninyo yan. Sa second coming po, si Jesus darating din sa mundong ibabaw kasama ang kanyang mga hukbo. Ang hukbo niya, yung bride niya. The bride of Christ. Sino po yon? Ang mga born-again Christians. Tayo po yon. Palakpakan naman natin ang Panginoong Yesus. Okay. Sa rapture of the church, He will get His bride. Tayo po yon. Pero sa second coming of God of gods, of the God of gods, Jesus Christ, Jesus is coming with His bride at His back. Palakpakan natin si Jesus. Talata, uulitin ko, mahalaga po ito. Revelation chapter 19, verses 11 to 21. Tapos,
Ito na po. Exciting. Exciting. Okay. Ito na po, since nagbalik na po ang Panginoon sa lupa, pasok na po yung the millennial reign of Jesus. Teka, nasaan na si Taning during this time? Ibigay muna natin yung nangyari kay Taning. Si Taning po ay ikinulong. Kinulong si Taning sa balong malalim. Nasa naman na yung Antikristo during this time, saka yung false prophet. Pinugnaw na ng Panginoong Jesus sa kanyang hininga ganito. Dumating siya, kabayo. Tigid. Yan, pinugnaw niya ng kanyang hininga. No? Yan po yung millennial reign of Jesus. Exciting. Kung born again ka at tinanggap mo si Jesus, mangyayari yan. The millennial reign of Jesus. Yan talata. Lahat po dito may talata. Para wala kayong mareklamo na hindi ako nagbibigay ng talata. May talata tayo. The millennial reign of the God of gods, Jesus Christ. Revelation chapter 20, verses 6 to 7. Huwag kayong mag-alala, 2 verse lang. Magbasa-basa rin kayo. Revelation chapter 20, verses 6 to 7. Okay. Ito na po ang pinakamasaklap. The millennial reign will only last for 1,000 years. Of course, millennial. Ako po isang millennial. Ewan ko lang po kayo. Siguro yung iba po sa inyo, Generation X, yung mga pinsan ko po kasi yung generation na bago ngayon, Y generation yata, no? Mga ganyan, Gen Z, yung ibang pinsan ko, no? Pero I'm a millennial, so mas ahead tayo sa kanila. So millennial po, ito millennium, ito ay 1,000 years. Okay, natanong niya na po ba? Okay, dito po sa millennial reign na ito, okay, ay nasaan na po ngayon si Satanas? Huwag niyo pong kalilimutan, siya po ay ikinulong. Siya po ay ikinulong sa balong malalim. Hindi po ba? Pero pagkatapos po kasi noon, siya rin po ay pinakawalan para makapag-deceive. Okay, nung nakapag-deceive na po siya, nagkaroon din po ng tinatawag na battle. Gusto nilang labanan si Jesus. Yung mga kampon na na-produce niya doon sa millennial reign. Kasi may mga pinanganak po roon na mga tao. Di po ba? Kasi yung iba po na pumasok doon, hindi po glorified body, yung iba mga Hudyo. So nag-produce po ng maraming mga anak sila. So karamihan po roon, may sumama rin kay Taning sa loob ng 1,000 years na yan. Okay. Hindi po ba? So, yun po ang nangyari. Kasi pinakawalan po siya right after that. So, ibig sabihin, meron pa rin pong mga sumunod doon sa kanya. Yes. So, kaya pinakawalan po si Satanas para matest yung mga ipinanganak during the millennial reign. Matest kung, anong tawag dito? Ako tanong ko rin po dati yan. Ba't hindi na lang pabayaan yung mga pinanganak ako sa millennial reign? Diba? Para at least tuloy-tuloy heaven. Ay hindi. Sabi nung isang nagpaliwanag sa akin, kailangan din nilang dumaan sa pagsubok kung susundan nila si Jesus o si Satanas. So, marami rin pong sumunod unfortunately, kaya pasok na po sila doon sa Great White Throne Judgment. Mga Bibles po please. Revelation chapter 20 verses 11 to 15. Lahat po ng mga hindi mananampalataya ni Jesus since the beginning of time, since the Old Testament time, since the church age, and since the millennial reign, lahat ng mga nag-reject sa gospel ni Jesus, bubuhayin po silang muli. Ngayon po, sila po ay nakadetain pansamantala sa Hades. Wala pa po sila sa Gehenna, yung tinatawag na maapoy na impyerno. Okay, so ang unang itinapon lang po roon yung false prophet at saka yung Antichrist. Hindi po ba? So, sa Great White Throne Judgment, hahatulan na po lahat ng unbelievers since the beginning of time. Kaya kung may kilala kayong mga unbelievers na alam nyong hindi tumanggap kay Jesus, mabubuhay po sila noon with a flesh, literal flesh, no? Kasi ngayon po yung mga kaluluwa nila nasa Hades. Temporary detention niya ng mga unbelievers. Okay?
Pero sa Great White Throne Judgment, bubuhayin silang muli para itapon ng sabay-sabay sa impyerno. What I mean is, Gehenna, maapoy na impyerno. At doon na rin dadalhin si Satanas. For the first time, itatapon na po si Satanas doon. And then, again, nabanggit ko ba yung Great White Throne Judgment na verses? Okay, ulitin ko. Revelation chapter 20 verses 11 to 15. Okay? So, dito po sa panghuli, ito na po yung eternity. Or pwede nating isabi na new heaven and new earth. Pero mas maganda sabihin natin, ito na po yung eternal life. Okay, umpisa na. Then, nag-umpisa na po eternal life when we receive Jesus. Pero ito na po, ibig sabihin kasi new heaven and new earth, tapos na lahat eh. Tapos na yung mga pasakit, tapos na lahat, tapos na, no? Ito po ay mababasa buong chapter ng Revelation 21. Alam naman na po natin yan. Ay, yung come Lord Jesus para matapos na lahat, diba? Yun yung pinakahuli niyan. So, ayan po, basahin niyo pong mabuti yan, new heaven and new earth. Revelation chapter 21. Ito na po yung eternity. We will be with Jesus forever and ever. I hope, yan po nakuha kong picture na pinakamalapit. Ang ganda po ng larawan na yan. Tuwang-tuwa ako dyan. So, tamang-tama sa aralin natin. So, I hope kayo po ay nakapag aral mabuti dito sa ating ibinigay na mga verses. So, again, ano po yung mga events na magli-lead sa katapos-tapusan ng kalahat-lahatan? Mag-uumpisa po yan sa rapture of the church, 7 years of tribulation. Sa 7 years of tribulation, mayroong first 3.5 years, yung tribulation, at yung 2.5 years nito, yung the great tribulation. Okay? Tapos, susunod na yung second coming of Jesus, millennial reign of Jesus, Great White Throne Judgment, where lahat ng unbelievers since the beginning of time, hanggang sa katapos-tapusan, ay lahat ng mga nag-reject sa gospel, susunugin ng buhay sa Gehenna. Maapoy na impyerno. Literal na apoy na mainit na asupre at apoy. Forever and ever, doon na po sila. Wala nang kawalayan. Okay? Tapos sa ating mga born-again Christians, new heaven and new earth. Subscribe na po kayo dito. Si Jesus po ang bida rito. Pagmamahal ni Jesus ang ating preno-promote dito. Walang ibang bida kundi si Jesus lamang. Subscribe, click mo ang notification bell, share the video, share Jesus. Thank you po ha. And Jesus truly loves us all.